Ako po si Nards at matagal na rin akong nanonood ng inyong channel. Noon nag-e-enjoy lang ako sa mga kwento ng iba. Pero ngayon, ako naman po ang magbabahagi ng isang karanasang hindi ko malilimutan. Ito po ay nangyari 5 taon nang nakakalipas at hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang bangungot. Umuwi ako sa probinsya namin sa Quezon para sa burol ng tito kong si Tio Cesar. Hindi kasi kami masyadong close, pero syempre pamilya pa rin. Matagal na rin akong hindi nakakauwi doon dahil sa trabaho ko sa Maynila. Pagdating ko sa bahay ng mga lolo't lola ko, madaming nagluluksa. Yung iba kong kamag-anak kahit malungkot, parang may tinatago silang takot. Nagmano ako sa mga nakakatanda, nakiramay at nakisalo sa hapag. Pero habang tumatagal ako doon, lalo akong nakakaramdam ng kakaiba. Kulang ang kwento kung bakit namatay si Tio Cesar. Sabi nila, biglaan daw ang sakit. Pero nakita ko sa mata ng mga tiyahin ko, mga pinsan, na may mas malalim na dahilan. Sa loob ng ilang araw na burol, panay ang dasal, ang kantahan at ang pagkukwentuhan para hindi rin antukin. Pero napansin ko na may oras na parang hinihintay sila. Bago maghating gabi, biglang tatahimik ang lahat. Magpapatay ng mga ilaw at magsisindi ng napakaraming kandila. Mahigpit na isinasara ang mga bintana at pinto. May matinding kaba akong nararamdaman, pero hindi ko alam kung bakit. Isang gabi hindi ko na matiis. Habang tahimik ang lahat, nagkunwari akong natutulog at sumilip sa pagitan ng aking mga pilikmata. Nakita ko ang matinding pagkabahala sa mukha ng aking lola Cora. May hawak siyang rosaryo at walang tigil sa pagdadasal. Binuksan ko ng konti ang aking mga mata at nakita ko ang tatay ko, ang mga tiyuhin ko at ang iba pang lalaki sa pamilya na nakapalibot sa bahay. May hawak na mga itak at matutulis na kahoy. Para silang nagbabantay sa kung anumang panganib na paparating. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Ano bang kinakatakutan nila ng ganito? Hindi ako makatulog ng gabing yun. Kinabukasan sinubukan kong kausapin ang lola Cora. Nagtanong ako tungkol sa pagkamatay ni Tio Cesar at kung bakit gano'n na lang sila kung magbantay tuwing gabi. Umiwas siya ng tingin at sinabi lang na kailangan naming magdasal para sa kaluluwa ni Tio Cesar. Pero alam kong may itinatago siya. Dahil sa labis na pagtataka at pangamba, napagdesisyonan kong maghanap ng sagot sa lumang baul na nasa atik ng bahay namin. Alam ko kasi na doon tinatago ng lola ko ang mga mahalagang gamit at dokumento ng pamilya namin. Maalikabok at madilim ang atik. Pero kahit natatakot ako, pinilit kong magpatuloy. Pagbukas ko ng baul, amoy lumang kahoy at papel ang sumalubong sa akin. May mga litrato, lumang damit at mga dokumento na nakalagay doon. Isa-isa kong tiningnan ng mga ito, umaasang makita ang sagot sa mga katanungan ko. Nakita ko ang isang diary na may dilaw na ang mga pahina. Sa pabalat nito, nakasulat ang pangalan ng aking lolo Isko na matagal nang patay. Binuksan ko ang diary at nagsimulang magbasa. Ang mga unang pahina ay tungkol sa normal na buhay ng isang magsasaka. Pero habang tumatagal, lalo akong kinilabutan sa aking nababasa. Ikunento ni Lolo Isko ang tungkol sa isang kasunduan na ginawa ng kanyang mga ninuno sa isang tiktik. Ayon sa kanyang isinulat, matagal nang naghihirap ang pamilya namin. Madalas silang nagkakasakit, kulang sa ani, at sunod-sunod ang kamalasan. Dahil sa desperasyon, humingi sila ng tulong sa isang nilalang na kilala lang sa gabi, ang tiktik. Napagkasunduan daw na bibigyan ng tiktik ang pamilya namin ng kasaganahan at proteksyon, kapalit ng isang sakripisyo. Tuwing ika-7 taon, kailangan nilang ihandog ang buhay ng isang miyembro ng pamilya sa nilalang na yun. Nang mabasa ko yun, nanlamig ang buo kong katawan
Hindi ako makapaniwala sa aking nabasa. Kaya pala ganun na lang sila kung magbantay tuwing gabi. Kaya pala namatay si Tio Cesar ng biglaan. Pero ang mas nakakatakot, malapit na raw ang 7 taon simula nung huling alay. At ayon sa diary, ang tiktik ay magbibigay ng udyat kung sino ang susunod na kukunin. Hindi ako mapakali. Kailangan kong sabihin sa iba ang aking natuklasan, pero natatakot ako na hindi nila ako paniniwalaan. O mas malala pa, ako ang pagbintangan. Kinagabihan habang nagbabantay ang lahat, sinubukan kong kausapin ang tatay ko. Ipinakita ko sa kanya ang diary ng aking lolo Isko. Nung una hindi siya naniwala, pero nang mabasa niya ang mga detalye sa diary, nakita ko ang pagkabahala sa kanyang mga mata. Kinumpirma niya ang lahat. Totoo raw ang kasunduan sa tiktik at si Tio Cesar ang naging sakripisyo para sa taong yun. Wala silang nagawa para pigilan ito. Pero hindi pa raw tapos. Ang tiktik ay babalik para sa susunod na alay at hindi nila alam kung sino ang kukunin nito. Napagdesisyonan naming maghanap ng paraan para wakasan ng kasunduan. Hindi na kami papayag na may isa pang mamatay. Humingi kami ng tulong sa isang albularyo na malapit sa aming lugar. Sinabi niya na mahirap itong gawin, pero may pag-asa pa raw. Kailangan naming sundin ang kanyang mga ipagagawa. Una, kailangan naming maghanda ng isang malaking piging. Kailangan daw naming ipakita sa tiktik na hindi kami natatakot at handa kaming lumaban. Pangalawa, kailangan naming magdasal ng walang tigil. Kailangan daw naming tawagin ang mga banal na espiritu para protektahan kami. At pangatlo, kailangan naming gumawa ng isang espesyal na agimat. Ito raw ang magtataboy sa tiktik. Sinunod namin ang lahat ng sinabi ng albularyo. Naghanda kami ng piging, nagdasal ng walang tigil at gumawa ng agimat. Lahat kami ay nagtutulungan, umaasang maliligtas ang aming pamilya. Kinagabihan habang naghihintay kami, biglang lumakas ang hangin. Nagsimulang kumalabog ang mga bintana at pinto. Namatay ang mga ilaw. Ang tanging liwanag na lang ay ang galing sa mga kandila. Narinig namin ang malakas na katok sa pinto. Nanginig ang buong katawan. Alam kong narito na ang tiktik. Pero hindi kami nagpatinag. Pinagpatuloy namin ang aming pagdadasal. Hawak namin ang aming mga agimat at handa kaming lumaban. Biglang bumukas ang pinto. Nakita namin ang isang anino na nakatayo sa labas. Malaki ito at may matutulis na kuko. Ang mga mata nito ay kulay pula. Sumigaw ang Lola Cora. Pero hindi nakinig ang tiktik. Tumalon ito papasok sa bahay. Nagsimula ang laban. Nagdasal kami ng mas malakas. Ipinakita namin ang aming mga agimat. Sinubukan naming silaban ito gamit ang mga sulo. Napaatras ang tiktik. Nasunog ang balahibo nito. Umaray pa ito sa sakit. Pero hindi pa rin ito sumuko. Sinubukan itong sunggaban ng isa sa amin. Biglang tumakbo ang tatay ko at hinarang ang tiktik. Sinaksak niya ito ng kanyang itak. Umalma ang tiktik. Sinunggaban nito ang tatay ko at itinapon sa dingding. Nataranta ako. Hindi ko alam ang gagawin. Biglang may bumulong sa aking tenga. Gamitin mo ang agimat. Itutok mo sa kanya. Sinunod ko ang sinabi ng bulong. Itinutok ko ang agimat sa tiktik. Biglang lumiwanag ang agimat. Napaso ang tiktik. Sumigaw ito ng malakas at nawala sa dilim. Nang mawala ang tiktik, biglang tumigil ang hangin. Bumalik ang kuryente. Tahimik na ulit ang lahat. Nang tingnan ko ang tatay ko, nakita kong duguan siya. Dinala namin siya agad sa ospital. Nagdasal kami na sana'y gumaling siya. Sa awa ng Diyos nakaligtas ang tatay ko. Pero hindi pa rin tapos ang bangungot. Alam naming babalik ang tiktik. Hindi ito susuko hanggat hindi natatapos ang kasunduan. Kaya ngayon naghahanap pa rin kami ng paraan para wakasan ang kasunduan na yon. Handa kaming gawin ang lahat para protektahan ang aming pamilya. Hanggang ngayon hindi pa rin ako nakakatulog ng mahimbing.
Lagi kong naiisip kung sino ang susunod na magiging biktima. Lagi akong nakikinig sa mga katok sa gabi. Mga tagapakinig, sana matulungan niyo ako. Meron ba kayong alam na paraan para wakasan ang kasunduan sa tiktik? Sana may makasagot sa aking tanong. Gusto ko nang matapos ang bangungot na ito. Nais ko ring ipaabot ang aking pasasalamat sa channel na ito. Sa pamamagitan ng inyong mga kwento, hindi ko nararamdaman na nag-iisa ako sa aking problema. Sana ipatuloy kayong magbahagi ng mga kwento ng kababalaghan. Maraming salamat at sana wag niyo akong husgahan. Ginagawa ko lang ang lahat para sa aking pamilya. Lubos na gumagalang. Nerds. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan habang pinapakinggan ninyo ito. Una sa lahat, maraming salamat Sir JD sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon na may bahagi ko ang isang karanasang hindi ko malilimutan. Isang karanasang nagpabago sa pananaw ko sa mundo. Sa mga bagay na nakikita at hindi natin nakikita. Ako si Ping, 20 years old. Nagtatrabaho bilang call center agent. Meron akong dalawang matalik na kaibigan, sina Bong at Jonas. Magkaklase kami simula pa noong high school at hanggang ngayon ay sobrang close pa rin namin. Ito ang kwento ng aming road trip sa Baguio. Isang trip na sana'y puno ng kasiyahan, ngunit naging masamang karanasan na hindi ko pa rin makalimutan. Nagsimula ang lahat 6 na taon nang nakakalipas. Napagdesisyon na namin mag-road trip papuntang Baguio. Matagal na naming plano ito pero palaging may mga umaabala. Sa wakas, natuloy din. Excited kami, naghanda kami ng mga gamit, nagplano ng mga pupuntahan. Gusto naming mag-relax, magpalamig, at mag-unwind mula sa stress ng trabaho. Biyernes ng umaga na magkita-kita kami sa bahay ni Jonas. Maaga kaming umalis para iwasan ng traffic. Si Jonas ang nagmamaneho dahil siya ang may kotse. Nagbaon kami ng mga pagkain at inumin para sa biyahe. Masaya kaming nagkwentuhan, nagtawanan at nagkantahan habang bumabagtas sa highway. Bandang tanghali nakarating kami sa Baguio. Malamig ang simoy ng hangin at kitang-kita ang mga pine trees sa paligid. Sobrang ganda ng view. Nag-check-in kami sa isang maliit na hotel na malapit sa Burnham Park. Pagkatapos naming mag-ayos sa mga gamit, nagpahinga muna kami bago lumabas para maghanap ng makakainan. Napagdesisyon na naming subukan ng isang maliit na restaurant na napansin namin sa may bandang Session Road. Mukhang simple ito pero marami ang kumakain. Ang pangalan ng restaurant ay Lutong Bahay ni Lola. Medyo nagtataka kami kasi ang mga tinda nila ay mga mamahaling pagkain pero mura ang presyo. May mga steak, seafood at iba pang specialty dishes. Umupo kami sa isang bakanteng mesa sa labas. Habang tinitingnan ko ang menu, napansin ko ang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang sulok. Nakasuot siya ng lumang jacket at humihit-hit ng sigarilyo. Pero ang pinaka tumatak sa akin ay ang paraan ng kanyang pagtingin. Para bang nakatitig siya mismo sa kaluluwa ko. Hindi ko maintindihan kung bakit pero nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Guys, parang kanina pa nakatingin sa akin yung matanda na yun. Sabi ko sa kanila. Sino dyan? Tanong ni Bong. Tinuro ko ang matandang lalaki sa sulok. Yun o. Hindi ko alam kung bakit pero nakakailang na eh. Tumingin si Bong at Jonas sa direksyon na tinuro ko. Hayaan mo na lang. Baka nagtataka lang yan kasi bago tayo dito. Sabi ni Bong. Oo nga, huwag mo na lang pansinin. Baka matanda na kaya ganyan. Dagdag ni Jonas. Sinubukan kong hindi na lang pansinin ng matandang lalaki. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko maiwasang sulyapan siya. At sa tuwing gagawin ko yun, nakatingin pa rin siya sa direksyon ko. Para bang may gusto siyang sabihin, pero hindi niya masabi. Para makalimutan ng kaba, nag-order kami ng pagkain.
napagdesisyonan naming umorder ng sinugbang baboy, isa sa mga specialty ng restaurant. Hindi naman kami naghintay ng matagal bago dumating ang order namin. Ang sarap ng amoy ng ulam, mukhang masarap din ang pagkakaluto. Nagsimula kaming kumain, masarap naman talaga yung sinugbang baboy, lalo na yung sausawan nila. Ang kaso, habang kumakain ako, hindi ko pa rin maiwasang alalahanin yung matandang lalaki kanina. Parang nararamdaman kong nakatingin pa rin siya sa akin. Pagkatapos namin kumain, nagbayad kami at umalis sa restaurant. Sinubukan kong kalimutan ang nangyari pero hindi ko talaga maiwasan. Parang may kakaiba talaga sa lugar na yun. Kinabukasan nagpunta kami sa ibang tourist spots sa Baguio. Pumunta kami sa Mines View Park, Strawberry Farm at sa The Mansion. Nagpicture-picture kami at nag-enjoy sa mga tanawin. Sinubukan namin kalimutan na nangyari sa restaurant. Pero hindi pa rin talaga mawala sa isip ko yun. Kinagabihan nagpunta kami sa isang bar para mag-inom. Nagkwentuhan kami at nagtawanan. Sinubukan naming magpakasaya. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin maiwasang isipin yung matandang lalaki sa restaurant. Kinabukasan umuwi na kami ng Maynila. Pagod pero masaya kami sa aming naging trip. Akala namin tapos na ang lahat. Pero nagkamali kami. Pagdating namin sa Maynila, nagsimula kaming makaramdam ng kakaibang sakit ng tiyan. Sinusukan namin ang lahat ng aming mga kinakain. Hindi namin alam kung ano ang nangyayari. Akala namin ordinaryong food poisoning lang. Pero habang tumatagal, lumalala ang aming kondisyon. Hindi na namin kaya. Kaya napagdesisyonan naming pumunta sa ospital. Sinabi ng doktor na food poisoning nga ang nangyari sa amin. Pero hindi ordinaryong food poisoning. Sobrang lala daw ng toxins sa katawan namin. Hindi namin alam kung paano nangyari yon. Wala naman kaming kinain na iba kundi yung sinugbang baboy sa restaurant sa Baguio. Pero imposible naman na yun ang dahilan dahil marami rin kumain noon. Pero kami lang ang nagkasakit. Nang magkaroon ako ng lakas, naisipan kong bumalik sa Baguio para magreklamo sa restaurant na yun. Gusto naming malaman kung ano ang nangyari. Gusto naming bigyan sila ng leksyon. Kinausap ko si Bong at Jonas at pumayag silang sumama sa akin. Pinalikan namin ang restaurant sa Baguio. Pero pagdating namin doon, wala na ito. Wala na yung restaurant na lutong bahay ni Lola na yun. Nagtanong-tanong kami sa mga tao sa paligid. Sabi nila, matagal na raw sarado ang restaurant na yun. Wala raw nakakaalala na may restaurant daw na nagbukas doon. Sobrang nagtaka kami. Paano nangyari yun? Sigurado kami na doon kami kumain. Sigurado kami na nakita namin yung restaurant. May isang matandang babae ang lumapit sa amin. Ano bang hinahanap niyo mga iho at iha? Tanong niya. Hinahanap po namin yung restaurant na lutong bahay ni Lola yung pangalan. Kumain po kasi kami doon nung nakarang linggo. Pero wala na po ngayon. Sabi ko. Umiling ang matandang babae. Wala akong maalala na may restaurant na nagbukas dito iha. Matagal na tong abandonato. Sabi ng matandang babae. Pero sigurado po kami na dito kami kumain. Sagot ni Bong. Sigurado ba kayo? Alam nyo ba na kung saan kinukuha yung karne na ginagamit sa restaurant na yon? Tanong ng matandang babae. Nagkatinginan kaming tatlo. Wala kaming ideya. Ang sabi-sabi, kinukuha raw nila yung karne sa alay na binibigay sa balete na katabi nun. Sabi ng matandang babae. Tinuro niya ang isang malaking balete tree na malapit sa lugar kung saan nakatayo dapat ang restaurant. Napatingin kami sa puno. Sobrang laki nito at may mga nakasabit na ribbons at tela. Sabi rin nila may nagbabantay raw sa balete na yon. Isang matandang lalaki na laging nakatingin sa mga dumadaan dito. Dagdag ng matandang babae. Bigla kong naalala yung matandang lalaki na nakita ko sa restaurant noon. Yung matandang lalaki na nakatitig noon sa akin.
Yung matandang lalaki na parang may gustong sabihin sa akin. Siya po ba yun? Baka siya po yung matandang lalaki na nakita ko sa restaurant noon. Tanong ko sa matandang babae. Tumango ang matandang babae. Oo, sabi nila, yun daw ang tagapagbantay ng balete. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman nun. Takot, gulat, pagtataka, lahat ng emosyon ko ay halo-halo. Naintindihan ko na ang lahat. Naintindihan ko na kung bakit kami nagkasakit. Naintindihan ko na kung bakit kakaiba ang pakiramdam ko sa restaurant na yun noon. Naintindihan ko na kung bakit nakatingin sa akin yung matandang lalaki. Kinain kasi namin ng alay sa balete at ang tagapagbantay nito alam na niya yon. Umalis kami sa lugar na yon na walang masabi. Hindi namin alam kung anong gagawin. Hindi namin alam kung paano namin malalagpasan ang nangyaring ito. Pagbalik namin sa Maynila, nagpatingin ulit kami sa doktor. Binigyan kami ng mga gamot para tuluyang maalis ang mga toxins sa katawan namin. Pero kahit gumaling kami sa sakit, hindi pa rin gumagaling ang aming mga isipan. Madalas kong mapaniginipan noon yung matandang lalaki, yung balete tree, yung restaurant na biglang naglaho. Simula noon, naging mas maingat na ako sa mga kinakain ko. Hindi na ako basta-basta kumakain sa mga hindi kilalang restaurant. Mas pinipili ko na ang mga safe na lugar. Natuto rin akong maging mas mapanuri sa mga bagay na nakikita ko sa paligid. Hindi lahat ng nakikita natin ay totoo. Hindi lahat ng totoo ay nakikita din natin. Ang naging karanasan namin sa Baguio ay isang leksyon na hindi ko malilimutan. Isang leksyon na nagturo sa akin na may mga bagay sa mundo na hindi natin kayang ipaliwanag. May mga bagay na mas makapangyarihan kaysa sa atin. Sir JD, ito na ang aking kwento. Sana ay may natutunan kayo sa karanasan ko. Maging maingat tayo sa ating mga ginagawa. Maging mapanuri sa ating mga nakikita at higit sa lahat, respetuhin natin ang mga bagay na hindi natin maintindihan. Maraming salamat po sa pakikinig. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong ating itatampok sa araw na ito ay tungkol sa mga elemento. Naniniwala ba kayo sa mga duwende? Yan ang kwentong pinadala sa atin ni Emmanuel na nagmula sa isang baryo sa Visayas. Noong 2004 daw, isang batang nagngangalang Ronron ang naging saksi sa isang pambihirang hiwaga. Isang pakikipagsapalaran na nagdala sa kanya sa isang mundong hindi niya inaasahang umiiral. Sa kanyang simpleng hangaring makatulong sa kanyang mga magulang, natagpuan niya ang isang kwintas na nagbukas ng pintuan patungo sa isang daigdig ng mga duwende. Dinala siya ng isang puting duwende sa kanilang kaharian kung saan natutunan niya daw ang kanilang paraan ng pamumuhay at ang kanilang misyon bilang tagapangalaga ng kalikasan. Ngunit kasabay ng kanyang pagkamangha, nadiskubre din niya ang panganib na bumabalot sa mundo natin. Ang banta ng mga itim na duwende na nais wasakin ang balanse ng kalikasan upang maghari sa ating mundo. Sa gitna ng misteryo at panganib, matutuklasan ni Ronron ang isang lihim na magpapabago sa kanyang pamilya at sa buong baryo magpakailanman. Isang kwento ng sakripisyo, kabayanihan at pag-asa. Ito ang sulat na nais ibahagi ni Emmanuel. Kaya naman simulan na natin ang kwento. Noong 2004 sa isang maliit na baryo sa Visayas, may isang pamilya na ang ikinabubuhay ay ang pagtutubo. Pagsasaka ng tubo para sa isang mayamang pamilya na may pagawaan ng asukal. Hindi madaling trabaho ang pagtutubo. Ang matinding sikat ng araw, ang matalas na mga dahon ng tubo at ang walang katapusang pagod ay bahagi na ng kanilang araw-araw na buhay. Ngunit wala silang magawa sapagkat kung hindi sila magtatrabaho, wala silang makakain. Si Emmanuel, isa sa mga matagal nang naninirahan sa baryong iyon, ay nakasaksi sa maraming kwento ng hirap at sakripisyo ng kanyang mga kapwa magsasaka.
Isa sa mga pamilyang kanyang naging malapit ay ang mag-asawang si Mang Ruben at Aling Clara, kasama ang kanilang nag-iisang anak na si Ronron. 7 taong gulang pa lamang si Ronron, ngunit sa kabila ng kanyang murang edad, nararamdaman niya ang bigat ng buhay na kanilang pinapasan. Nagsimula siya bilang tagahatid ng pagkain sa kanyang mga magulang, ngunit sa kalaunan ay sumama na rin siya sa pagtatrabaho sa tubuhan. Sa baryo may isang alamat na matagal nang kinakatakutan ng mga nakatatanda. Ang tubuhan daw ayon sa mga kwento ay hindi lamang tirahan ng mga nagtatanim, kundi pati na rin ang mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Ilang beses na rin may mga kwentong lumitaw tungkol sa mga nawawalang gamit, bigla ang pagkakasakit, at mga kakaibang tunog na naririnig nila tuwing gabi. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan na lang ng mga tao na baliwalain ang mga ito. Hanggang sa isang araw, may isang pangyayaring nagpagulo sa buong baryo. Isang trabahador ang hindi nakapasok matapos makaramdam ng matinding pananakit ng katawan. Ang kanyang kamay at labi ay namaga, at kahit anong gamot ang ininom niya, hindi pa rin siya gumagaling. Naging palaisipan sa kanila kung ano ang sanhi ng kanyang sakit. Ngunit nang makalipas ang ilang araw, isiniwalat niya ang kanyang hinala. May giniba daw siyang nakaumbok na lupa habang nagtatabas ng tubo. Ang sabi ng matatanda, maaaring iyon ay tahanan ng isang nuno sa punso. Sa mga sumunod na araw, naging maingat ang mga trabahador sa kanilang kilos. Ngunit hindi nagtagal, isang pangyayari na naman ang gumimbal sa lahat. Isang kakaibang bagay ang natagpuan ni Ronron sa tubuhan. Isang hapon habang nagtatrabaho siya, may nakita siyang isang kumikinang sa lupa. Sa kanyang pagtataka, pinulot niya ito at natuklasang isang kwintas pala ito. Ngunit hindi ito basta-bastang kwintas. Ito ay pagmamay-ari ng isang maliit na nilalang. Nang masilayan niya ito sa kanyang palad, tila wala itong malay at pumasok sa kanyang isip na maaaring patay na ito. Sa kabila ng kanyang pagtataka at takot, gusto niyang iligtas ang nilalang. Ngunit hindi niya alam kung paano. Dahil kailangan pa niyang tapusin ang trabaho, inilagay muna niya ito sa kanyang bulsa at nagpatuloy sa paggawa. Habang papauwi na silang mag-anak pagsapit ng hapon, napansin niyang may gumagalaw sa loob ng kanyang bulsa. Nang kanyang tignan, nakita niyang nakasilip sa labas ang isang maliit na nilalang at buhay pa ito. Nang gabing yun, hindi siya makatulog. Pinagmasdan niya ang maliit na duwende na kanyang natagpuan. Sa hindi may paliwanag na paraan, biglang nagsalita ang duwende sa kanyang sariling lengguwahe. At sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang salita, naunawaan ni Ronron ng kanyang sinasabi. Sinabi ng duwende na nasira ang kanilang tahanan at namatay ang kanyang mga magulang. Ngunit kung matutulungan siya ni Ronron na hanapin ang kanyang mga nawawalang ninuno, may gantimpala siyang nakalaan para sa kanya. Bigla na lamang siyang nakaramdam ng kakaibang pakaramdam noong gabing yon. Tila ba siya'y lumulutang. Nang iminulat niya ang kanyang mga mata, napagtanto niyang hindi na siya nasa baryo. Dinala siya ng duwende sa isang lugar na hindi pa niya nakikita noon. Isang mundo na puno ng malalaki at makukulay na kabuti. Mga bahay na yari sa mga puno at ilog na tila kumikislap na pilak. Doon niya unang nakita kung paano namumuhay ang mga duwende. Kumakain sila ng mga prutas at halamang hindi pa niya nakita noon. At ang kanilang mga tahanan ay parang bahagi na ng kalikasan mismo. Habang naglalakbay sila, natuklasan ni Ronron na hindi lang isang uri ng duwende ang nabubuhay. Ang duwendeng kanyang nakilala ay isa sa mga puting duwende, ang mga tagapangalaga ng kalikasan. Ayon sa kwento ng kanyang kasama, may isang pangkat ng duwendeng itim na kung tawagin ang itim na duwende na may masamang hangarin daw. Hindi sila naniniwala sa balanse ng kalikasan. Bagkus ay nais nilang mamuno at sirain ang mundo upang mapalakas ang kanilang anyo. Kapag sila ang naghari, magkakaroon ng mga sakit ang mga tao, magkakaroon ng tagtuyot
at magigiba ang likas na yaman ng mundo. Sa mga sumunod na araw, isang matinding pagsubok ang dumating sa pamilya ni Ronron. Paggising ng kanyang mga magulang, natuklasan nilang wala na ang kanilang anak. Gimbal at takot ang lumukob sa kanila. Hindi nila alam kung saan ito hahanapin. Lumipas ang 3 araw, ngunit walang kahit anong bakas ng bata. Hindi na nakapasok sa trabaho ang kanyang mga magulang dahil hindi nila matanggap ang pagkawala ng kanilang anak. Isang hapon habang nagluluto si Aling Clara sa kanilang kusina, bigla niyang napansin ang pagdami ng alitaptap sa paligid. Tila may gustong ipahiwatig ang mga ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon nang maglaho ang liwanag ng mga alitaptap, biglang nagpakita si Ronron. Sa sobrang saya, agad siyang niyakap ng kanyang ina. Sa pagkakataong yon, may dala siyang magandang balita. Kinabukasan, isang bagay ang magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. Kinabukasan, paggising ng pamilya, tumambad sa kanila ang hindi kapani-paniwalang tanawin. Naging ginto ang ilang bahagi ng kanilang bahay. Ang lumang kahoy na mesa, ang lumang lalagyan ng bigas, pati na ang ilang kagamitan sa kusina. Lahat ay tila kumikinang sa ilalim ng araw. Na makita ito ni Mang Ruben, hindi siya makapaniwala. Agad nilang ipinagbili ang ilang piraso ng ginto at nagdesisyong gamitin ang kanilang bagong yaman sa mas makabulahang bagay. Sa tulong ng kanilang natanggap na kayamanan, nagtayo sila ng kanilang sariling paggawaan ng asukal. Ngunit hindi lang sila ang nakinabang. Kinuha rin nila ang kanilang mga kasamahang trabaho na dati nilang kasama sa tubuhan. Hindi nila malilimutan kung paano sila trinato ng kanilang dating amo. Wala sa tawang sahod, walang malasakit sa kanilang kalagayan. Ngunit sa pagkakataong ito, sila naman ang tumulong sa iba. Si Emmanuel na siyang nakasaksi sa lahat ng pangyayaring ito ay nais ipadala ang kwentong ito upang maibahagi sa iba. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig hanggang dulo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Lira, 25 years old, at naninirahan sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok Makiling. Gusto ko pong ibahagi ang kwento ng aking Lola Zelda. Isang kwentong nagdulot ng matinding pighati sa aming pamilya at nagpabago sa takbo ng aming kasaysayan. Sana po ay mapagbigyan ninyo po ako ng pagkakataon na ibahagi ito sa inyong mga tagapakinig. Nang panahong iyon, si Lola Zelda ay isang dalagang may angking kagandahan. Ang kanyang balat ay kasing puti daw ng gatas. Ang kanyang buhok ay itim na umaabot hanggang bewang, at ang kanyang mga mata ay mapupungay. Marami ang nanliligaw sa kanya. Mga binatang mula sa aming baryo at maging sa Karatig Bayan. Ngunit ni isa sa kanila ay hindi niya sinagot. Masaya na siya sa piling ng kanyang pamilya. Nagtatrabaho sa bukid at tumutulong sa kanyang mga magulang. Subalit lahat ay nagbago nang mapanaginipan niya ang isang lalaki. Sa kanyang panaginip nakikita niya ang isang makisig na lalaki. Ang lalaki ay may matipunong pangangatawan, makisig na muka at titig na nakakabighani. Nakasuot ito ng kakaibang kasuotan, yari sa mga dahon at bulaklak na kumikinang sa liwanag ng buwan. Sa una, hindi niya ito pinansin. Iniisip na isa lamang itong ordinaryong panaginip. Ngunit gabi-gabi, bumabalik ang lalaki sa kanyang panaginip. Palagi silang nag-uusap, nagtatawanan at naglalakad sa isang hardin na punong-puno ng mga kakaibang halaman at bulaklak. Sa bawat gabi mas lalo siyang nahuhulog sa lalaki. Hindi niya alam kung sino ito, kung saan ito nagmula.
ngunit ang kanyang puso ay unti-unting nabibihag. Ang lalaki ay mabait, maalalahanin at nakikinig sa lahat ng kanyang mga kwento at problema. Ipinaramdam nito sa kanya na siya ang pinakamahalagang babae sa mundo. Hindi nagtagal nalaman ni Lola Zelda na ang lalaki sa kanyang panaginip ay hindi ordinaryong tao. Ito ay isang engkanto, hari ng isang kaharian sa loob ng bundok makiling. Ayon sa lalaki, nagkita na sila noon siya pa lamang ay isang bata. Pinoprotektahan daw siya nito noon pa man at matagal na siyang minamahal. Isang araw nagkasakit ang kanyang ama. Malubha ang karamdaman nito at kahit anong gamot na ibinigay ay hindi gumagana. Umiyak si Lola Zelda. Nagdarasal sa Diyos na sana ay gumaling ang kanyang ama. Sa kanyang panaginip muling nagpakita ang engkanto. Sinabi nito na kaya niyang pagalingin ang kanyang ama. Ngunit mayroon siyang kapalit na hinihingi. Kailangan daw niyang pumayag na maging asawa nito at sumama sa kanyang kaharian. Nahirapan si Lola Zelda sa kanyang desisyon. Mahal niya ang kanyang ama, ngunit ayaw niyang iwan ang kanyang pamilya at ang baryo nila. Ngunit sa huli, nanaig ang kanyang pagmamahal sa kanyang ama. Pumayag siya sa alok ng engkanto. Kinabukasan gumising ang kanyang tatay na malakas at masigla. Tila walang nangyari. Nagpasalamat si Lola Zelda sa Diyos, ngunit alam niya na may kapalit ang kanyang kaligayahan. Simula noon, naging madalas ang pagdalaw ng engkanto sa kanyang panaginip. Kung minsan, kinukuha siya nito at dinadala sa kanyang kaharian. Doon ipinapakita nito sa kanya ang kanyang yaman at kapangyarihan. Ipinakilala rin siya sa kanyang mga nasasakupan, mga engkanto at iba pang mga nilalang na naninirahan sa loob ng bundok. Sa tuwing bumabalik siya sa totoong mundo, pakiramdam niya ay hindi na siya nababagay dito. Hindi na niya makilala ang kanyang mga dating kaibigan at kasamahan. Ang kanyang isip at puso ay nasa ibang lugar na. Isang araw napansin niya na may nagbabago sa kanyang katawan. Madalas siyang nahihilo, nasusuka at nagugutom. Lumaki rin ang kanyang tiyan. Nagulat siya nang malaman na siya ay nagdadalang tao. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa kanyang pamilya ang kanyang kalagayan. Alam niya na hindi nila siya maiintindihan. Paano niya ipapaliwanag na ang ama ng kanyang dinadala ay isang engkanto? Lumipas ang mga buwan at lalong lumaki ang kanyang tiyan. Nagsimula nang manghinala ang kanyang mga kapitbahay. Nagbubulungan sila sa tuwing dumadaan siya. Tinatawag siyang masama, malandi at walang hiya. Hindi niya matagalan ang paninirang puri ng mga tao. Pakiramdam niya ay mag-isa na lamang siya sa mundo. Wala siyang mapagsabihan, walang makakaunawa sa kanya. Sa kanyang panaginip nagpakita muli ang engkanto. Sinabi nito na malapit na raw silang magsama. Kailangan na raw niyang ihanda ang kanyang sarili para sa kanilang bagong buhay. Sinabi rin nito na ang kanyang dinadala ay magiging isang malakas at makapangyarihang nilalang, isang tagapagmana ng kanyang kaharian. Ngunit hindi natuwa si Lola sa kanyang narinig. Natakot siya. Natakot siya sa kung ano ang magiging kinabukasan ng kanyang anak. Natakot siya sa kapangyarihan ng engkanto. Ayaw niyang maging kasangkapan lamang niya ito sa kanyang mga plano. Nalaman niya na ginagamit lamang siya ng engkanto. Ginagamit siya nito upang makalabas sa mundo natin at makapaghari sa mundo ng mga tao. Ang kanyang anak ang magiging tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Isang gabi habang natutulog ang lahat, nagpasya si Lola Zelda. Lalaban siya. Hindi niya hahayaang magamit siya ng engkanto.
Hindi niya hahayaang magdulot ng kapahamakan ang kanyang anak sa kanyang pamilya at sa kanyang baryo. Naglakad siya papunta sa ilog, bitbit ang isang malaking bato. Huminga siya ng malalim at tiningnan ang kalangitan. Nagpaalam siya sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kaibigan at sa kanyang baryo. Pagkatapos tinali niya ang bato sa kanyang katawan at tumalon sa ilog. Hindi na siya muling nakita. Kinabukasan natagpuan ang kanyang katawan sa may dalampasigan. Malungkot ang lahat. Hindi nila maintindihan kung bakit niya nagawa yon. Ngunit ako bilang kanyang apo, alam ko ang totoo. Alam ko kung bakit nagpakamatay si Lola Zelda. Nagpakamatay siya para iligtas ang aming pamilya, ang aming baryo at ang ating mundo. Matapos ang pangyayari, nagbago ang aming buhay. Ang bundok Makiling ay naging isang lugar na kinakatakutan. Hindi na kami naglalakas loob na pumunta doon. Naniniwala kami na doon naninirahan ng engkanto. Naghihintay ng pagkakataon upang makipagganti. Ang kwento ng aking Lola Zelda ay isang babala. Isang babala na hindi dapat pagkatiwalaan ng mga nilalang na hindi natin kilala. Isang babala na hindi dapat makipag-usap sa mga engkanto. Dahil ang kanilang mga pangako ay may kapalit. At ang kapalit na yon ay maaaring ang ating buhay. Hanggang ngayon hindi pa rin ako mapalagay. Pakiramdam ko hindi pa tapos ang lahat. Pakiramdam ko naghihintay lamang ang engkanto ng tamang panahon upang bumalik at mag-asik ng lagim. Kaya naman nagpasya akong ibahagi ang kwentong ito sa inyo. Umaasa ako na sa pamamagitan nito, magiging maingat ang iba. Umaasa ako na maiiwasan natin ang isa pang trahedya. Maraming salamat po sa inyong oras. Sana po ay napakinggan ninyo ang aking kwento. Naway nagsilbing aral ito sa lahat. Lubos na gumagalang, Lira ng Bundok Makiling.